Madilim ang gabi nang maglakad si Mang Lucas sa gitna ng masukal na kagubatan ng Sitio Malungkot, isang liblib na lugar na matatagpuan sa dulo ng bayan ng San Roque. Isa siyang kilalang albularyo sa kanilang bayan, tagapagpagaling, tagapayo, at tinuturing na tagapagtanggol laban sa mga espiritu at nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. May dala siyang maliit na bayong na puno ng halamang gamot, isang baston na inukitan ng mga sinaunang simbolo, at isang bote ng itim na langis na ginagamit niya para tukuyin kung may masamang espiritu sa paligid. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang isang lumang agimat, isang pamana pa mula sa kanyang lolo na isa ring dakilang albularyo noong kabataan nito. Napilitan siyang tahaki ng masukal na daan dahil sa natanggap niyang mensahe mula sa isang batang nagngangalang Ramil. Ayon sa liham, may isang batang babae ang sinaniban at hindi gumagaling sa kabila ng tulong ng mga lokal na albularyo. Nangako siyang pupunta kahit gaano pa kalayo, dala na rin ang kanyang pananagutan bilang albularyo. Ngunit may kakaiba sa paligid habang siya'y naglalakad. Tahimik ang kagubatan, masyadong tahimik. Wala ni huni ng kuliglig, wala ring ihip ng hangin. Pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kadiliman. Panakanakay naririnig niya ang lagaslas ng dahon na para bang may sumusunod sa kanya. "Huwag kang matakot, Mang Lucas. Sanay ka na rito," bulong niya sa sarili. Ngunit kahit siya ay di mapakali. May kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi ito karaniwang malamig ng gabi, kundi lamig na tila sumusuksok sa laman at buto, parang hawak ng kamatayan. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating niya ang isang matandang tulay na yari sa kahoy. Ito raw ang nagsisilbing daan patungo sa isang baryo na matagal nang hindi nadadalaw ng kahit sinong taga-ibang bayan. Walang pangalan ng baryo. Wala rin ito sa kahit anong mapa. Ayon sa alamat, ang sino mang makapasok dito ay bihirang makalabas. Pero hindi natitinag si Mang Lucas. Naniniwala siyang hindi siya basta-basta kayang takutin ng mga nilalang ng dilim. Pagdaan niya sa tulay, napansin niyang biglang bumigat ang kanyang mga paa, para bang ayaw siyang patawirin. Nagsindi siya ng kandilang itim at nagsalita sa hangin. "Sa ngalan ng liwanag at ng mga ninuno kong albularyo, pinapahintulutan ko ang sarili kong makapasok sa lugar na ito para sa layunin ng kagalingan. Hindi ako nananakit. Ako'y dumaraan lamang." Tumigil ang lamig. Naging payapa ang hangin, para bang pinayagan siyang makapasok. Pagpasok niya sa baryo, napansin niyang lahat ng bahay ay gawa sa lumang kahoy. Walang kuryente. Ang tanging ilaw ay galing sa mga gasera at apoy mula sa maliliit na kalan. Ngunit higit sa lahat, napansin niyang tahimik ang buong baryo. Mas tahimik pa sa kagubatang dinaanan niya. Sa isang bahay sa dulo ng daan, may lumapit sa kanyang matandang babae na baluktot ang likod at puno ng kulubot ang balat. Mapupungay ang mata nito, ngunit may ningning na tila ba ay tinatagong lihim. "Albularyo ka ba?" tanong nito. Tumango si Mang Lucas. "Ako si Lucas. Ako ang pinatawag para tumulong sa batang sinaniban." Oo," sabi ng matanda. "Halika, matagal ka naming hinihintay." Habang binabaybay niya ang makipot na daan patungo sa bahay ng sinasabing batang sinaniban, unti-unting nakaramdam si Mang Lucas ng matinding pangamba. Lahat ng nakakasalubong nilang tao ay nakatitig sa kanya, tahimik at hindi kumikibo. Ang mga mata nila ay parang mga mata ng gutom na hayop. May ilan na lumilingon-lingon, sumisinghot ng hangin, na para bang inaamoy siya. Hindi ito ordinaryong baryo, hindi ito lugar ng tao. Nang makarating sila sa isang malaking bahay na yari sa makapal na kahoy, sinalubong siya ng isang batang lalaki, si Ramil. Nanginginig ito at namumutla. "Salamat po at dumating kayo." Hindi na po siya tumitigil sa pagsigaw. At minsan po ay parang hindi na siya ang nagsasalita. Pag-akyat nila sa itaas,
sinalubong si Mang Lucas ng malamig na simoy na tila galing sa loob mismo ng silid. Sa pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang batang babae na nakatali sa kama. Ang mga mata nito ay itim na itim, walang puti. Kumakabig ang katawan nito na parang pilit bumubunot mula sa pagkakatali. At ang boses nito ay boses ng isang matandang lalaki na malalim at puno ng galit. "Albularyo ka pala. Ha 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 ha. Hindi ka makakaalis dito ng buhay." Lumapit si Mang Lucas at inilabas ang itim na langis. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang bumukas ang bintana at mula sa labas may mga matang nagliliwanag sa dilim, tila mga nilalang na nag-aabang. Napagtanto ni Mang Lucas, naligaw siya sa baryo ng mga aswang. At ang mas malala, inaabangan na talaga ang pagdating niya. Nanatiling tahimik si Mang Lucas habang pinagmamasdan ang batang babae sa harapan niya. Halatang hindi na ito siya. Ang katawan ay sa isang inosenteng bata, ngunit ang espiritu ay halatang malayo na sa daigdig ng mga buhay. Ang mga mata ng bata ay nananatiling nakatitig sa kanya, tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Mula sa kanyang bibig ay muling lumabas ang malalim at nakagagalit na tinig. "Lucas, anak ng makapangyarihang Hilario, ang albularyong pumatay sa isa sa amin. Ngayon ay panahon ng pagsingil." Napakurap si Mang Lucas. Paanong nalalaman ng nilalang na ito ang tungkol sa kanyang lolo? Si Hilario, ang kanyang ninuno, ay isang matandang albularyong minsan ay lumaban sa isang itim na kulto sa mga bundok ng Hilagang Samar. Napatay raw nito ang ilang aswang at nilalang ng dilim. Ngunit ang detalye ng laban ay matagal nang itinago ng pamilya. Biglang bumalikwas ang bata at ang mga tali sa kanyang kamay at paa ay pumutok na parang bulok na sinulid. Tumalsik siya sa kisame ng silid at sa sobrang bilis parang wala ng batas ng grabidad na gumagana sa kanya. Nang dahan-dahan siyang bumaba at tumayo sa gitna ng kwarto, ngumisi ito ng malalim. Ipinamamalas ang itim na dila at mahahabang ngipin na tila ng isang mabangis na hayop. "Hindi mo ako kayang paalisin, matandang albularyo, sapagkat ang buong baryong ito ay amin." Biglang bumukas ang pinto at sumungaw ang matandang babae na sumundo kay Mang Lucas. Ngunit imbes na gulat o takot ang makita sa kanyang mukha, isang malupit na ngisi ang nasa kanyang labi. "Hindi mo alam kung saan ka napadpad, Lucas. Dinala ka rito dahil ikaw ang huling albularyong may dalang dugo ng Hilario." Pilit pinanatili ni Mang Lucas ang kanyang composure. Isinuksok niya sa bibig ang maliit na butil ng asoge na may dasal laban sa masamang espiritu. Nagbukas siya ng isang pulang bote ng langis na mabaho at inilagay sa kanyang palad. Pagkakiskis niya sa kanyang mga kamay, ay biglang nagliyab ang paligid ng maliit na apoy. Tinulak siya ng lakas ng espiritual at muntik siyang mapaluhod. "Sa ngalan ng liwanag, palayain mo ang batang ito." Napahiyaw ang nilalang sa katawan ng bata. Umatras ito at sumiksik sa sulok. Nanginginig ito habang parang tinutusta ng kanyang dasal at nangapoy sa kanyang palad. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang ritual, may malalakas na yabag mula sa ibaba. 1, 2, 3, maraming paa, hanggang sa unti-unting bumukas ang pintuan ng bahay. Sumilip ang mga nilalang. Pawang may mga mata na pula, balat na kulay abo, at mga bunging-bunging ngipin. Ilan ay nakaanyong tao, ngunit may mga mukhang hayop, mga aswang na may katawan ng tao ngunit may amoy ng patay, at mga aninong gumagapang sa dingding na tila hindi kabahagi ng mundong ito. "Panahon mo na, albularyo," sabi ng matanda. "Hindi mo kayang iligtas ang bata, at higit sa lahat, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo." Isang hiyaw ang lumabas mula sa bata. Nagiba ang anyo nito. Ang kanyang buhok ay lumago at kumapal. Ang mga kuko ay humaba at tumalim.
Bumaling ito sa kanya at sumugod. Ngunit mabilis na itinapat ni Mang Lucas ang kanyang baston na may ukit ng mga sinaunang simbolo at itinarak ito sa sahig. "Tabi! Tawagin ang lakas ng mga ninuno!" Sigaw niya. Biglang lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag. Napasigaw ang mga nilalang at agad na umurong. Ang batang sinapian ay bumagsak sa sahig. Nangingisay, pero unti-unting bumabalik ang ulirat. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang oras. Nagsitakbuhan sa dilim ang mga nilalang, tila pansamantalang natalo ng kapangyarihan ng dasal. Pero alam ni Mang Lucas ang katotohanan. Hindi ito tagumpay, isa lang itong pahinga. At higit sa lahat, napagtanto niyang hindi siya sinadya lang na pinatawag, isa pala siyang pain. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa sulok ng madilim na kwarto, pinunasan ni Mang Lucas ang pawis sa noo at bulong niya sa sarili. Ang baryong ito ay hindi ordinaryo. Ito ay isang kulungan ng mga halimaw at ako ang susunod nilang hapunan. Hindi makatulog si Mang Lucas kinagabihan. Matapos ang kaguluhan sa silid ng batang sinapian, dinala niya ito sa isang silid sa ibaba at tinabihan ng dasal na pangharang upang hindi napasukin ng masamang espiritu. Ngunit habang nakaupo siya sa isang lumang bangko sa tabi ng bintana, batid niyang hindi pa tapos ang panganib. Ang paligid ng baryo ay nanatiling tahimik, ngunit hindi ito ang klaseng katahimikan na may kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang bagyo, bago sumiklab ang karahasan, bago maglabasan ang mga patay sa kanilang libingan. Habang binubuklat niya ang kanyang libro ng anting-anting at orasyon, muling gumana sa isipan niya ang sinabi ng nilalang sa katawan ng bata, "Anak ng makapangyarihang Hilario, panahon ng pagsingil." Naalala niya ang kwento ng kanyang lolo. Noong bata pa siya at nakikinig sa mga salaysay tuwing gabi ng bagyo. May isang baryo raw na tinakasan ng mga tao matapos masumpungan ng isang grupo ng albularyo na pinamumugaran ito ng mga aswang at bangkay na isinumpa. Pinatay ng kanyang lolo ang pinuno ng mga aswang noon, isang babaylang tinamaan ng kasakiman, at nagtaksil sa liwanag upang sumamba sa Diyos ng kadiliman. Sa huli, ang bangkay ng babaylang iyon ay hindi na ilibing, kundi ibinaon sa ilalim ng baryong ito. Napalingon si Mang Lucas. Biglang sumikdo ang kanyang puso. Sa labas ng bintana, sa ilalim ng liwanag ng kalahating buwan, may gumagalaw. 1, 2, 3. Hindi niya agad inisip na tao iyon. Hindi sila naglalakad ng natural. Para silang mga manika na pinilit igalaw ang katawan. Nanginginig ang mga kaso-kasuhan. Ang kanilang leeg ay nakapilipit. Ang balat nila'y tuyo, animoy papel. At ang kanilang mata, walang laman, walang kaluluwa. Mga bangkay. Mga bangkay na matagal nang patay, ngunit ngayon ay muling naglalakad sa ilalim ng utos ng isang mas malakas na nilalang. Tumayo si Mang Lucas at agad na isinara ang bintana. Inilabas niya ang isang bote ng asin, ang itim na kandila, at ang orasyon ng panlaban sa mga nilalang ng kadiliman. Tinabunan niya ang paligid ng silid ng asin at nagbasa ng dasal sa ilalim ng kanyang hininga. Biglang may malalakas na pagkatok sa pinto. "Buksan mo, Lucas!" Tinig ng isang babae, ngunit malamig at walang buhay. "Kami mga nawawala. Kami mga anak ng gabi. Isa ka sa amin ngayon. Buksan mo." Pinilit ni Mang Lucas na huwag magpadala sa takot. Ngunit narinig niyang may bumubulong sa dingding, may kumakalabit sa bubungan. At higit sa lahat, naramdaman niyang may isa pang presensyang mas malaki sa lahat. Isang nilalang na hindi basta-basta aswang. Isang pinuno, isang hari ng kadiliman. Biglang nagliwanag ang paligid. Tumilaok ang tandang sa hindi inaasahang oras. Ang apoy sa kanyang kandila ay biglang kumislap ng bughaw, isang palatandaan. "May isa pa akong kakampi," bulong niya sa sarili. Ilang minuto lang at ang mga kaluskos sa labas ay nawala.
Napalitan ito ng halakhak, mahabang halakhak ng pagkabaliw. Isa lang ang ibig sabihin nito. Naglalaro pa ang mga nilalang sa kanya. Hindi pa nila siya gustong patayin. Hindi pa. Kinabukasan, pagkagising niya, sinalubong siya ni Ramil. "Sir Lucas, may nakita po kami." Dinala siya ng bata sa likod ng baryo, malapit sa sementeryo. Doon, may nakita siyang 16 na bukas na hukay. At sa ibabaw ng bawat hukay, may nakasulat gamit ang itim na uling. "Isa sa bawat patay, kapalit ng isa sa inyong buhay." Napatingin si Mang Lucas sa paligid. Ang mga tao ng baryo, tila normal, ngunit kung titingnan ng mabuti, parang may mali. Para silang mga nilalang na nagsusuot ng balat ng tao. Hindi nila siya tinitingnan sa mata. Hindi sila humihinga ng tama. May ilan na patagong sumisinghot sa amoy ng kanyang katawan. At doon niya naisip, hindi lang pala mga patay ang bumangon. Ang buong baryo mismo. Baka wala ng tunay na tao. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mang Lucas. Matapos makita ang 16 na hukay na walang laman, alam niyang hindi siya pwedeng maghintay ng susunod na gabi. Ang mga nilalang ng dilim ay nagpapalakas habang lumalalim ang gabi. Bawat minuto na ginugugol niya sa baryong ito ay naglalapit sa kanya sa tiyak na kapahamakan. "Hindi na tayo ligtas dito, Ramil." Bulong niya habang binabalutan ng bata ng isang itim na tela na may sulsi ng sinaunang dasal laban sa mga masamang espiritu. "Paalis tayo mamayang dilim. Kailangan nating makarating sa hangganan." Ngunit sumagot si Ramil nang hindi inaasahan. "Hindi po tayo makakalabas, Mang Lucas." Napakunot noo siya. "Bakit hindi?" "Dahil wala pong daan palabas. Sinubukan na po ng tatay ko noong 1 taon. Nawala po siya. At nang bumalik siya, hindi na po siya si tatay." Napabuntong hininga si Mang Lucas. Lalong nagiging malalim ang misteryo ng baryong ito. Sa kagustuhang makahanap ng kasagutan, naglakad siya patungo sa pinakamatandang lugar sa baryo, ang punong walang anino. Ayon kay Ramil, ito ang pinakasagradong lugar, ngunit binabalot ng takot. Ang punong ito ay naroon na bago pa ang mga ninuno nila at sinasabing sa ilalim nito ay may isang hukay na walang hanggan, kung saan ibinabaon ng mga nilalang na hindi kayang sunugin o ilibing sa lupa. Pagkarating ni Mang Lucas sa puno, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan sa paligid nito. Ang hangin ay tila humihinto tuwing lumalapit ka sa puno. Walang kahit anong hayop, nilanggam o ibon ay wala. At ang mas kinilabutan siya, totoong wala itong anino. Kahit patirik ang araw, ang puno'y hindi nagpapakita ng kahit anong bakas ng liwanag. Wala rin itong dahon, tila tuyot, ngunit hindi nabubulok. Lumapit siya at hinawakan ang balat ng puno. Makinis ito, malamig, at parang may pintig, parang buhay. Nagdasal siya ng panghanap ng espiritu at pinikit ang mata. Isang itim na usok ang lumabas mula sa puno at bumulong. Sa ilalim ko, naghihintay ang kanyang katawan. "Kanino?" sigaw ni Mang Lucas. "Ang babae lang isinumpa, ang ina ng gabi, ang pinunong hinihintay ang 5 yugto ng dugo ng Hilario." Nanlaki ang mata ni Mang Lucas, 5 yugto. Siya ang 5 henerasyon ng mga albularyong Hilario. Kaya siya dinala rito, hindi upang iligtas ang bata, kundi upang maging alay sa muling pagkabuhay ng isang nilalang na dapat ay nanatili ng nakabaon sa lupa. Naghanap siya ng palatandaan. Sa paligid ng puno ay may maliliit na bato na may sulat sa sinaunang baybayin. Sa ngalan ng kadiliman, hindi na muling magsisikat ang araw dito. Mayo isang bahagi ng lupa na bahagyang nakaangat. Gamit ang kanyang baston, hinukay niya ito. At doon niya nakita ang isang piraso ng butong may nakakaukit na pangalan. Hindi ito kwento-kwento lamang. Si Babaylang Orana, ayon sa kwento ng kanyang lolo,
ay pinuno ng isang kultong sumamba sa dilim. Nilason nito ang mga espiritu ng kagubatan at pinagsama ang mga patay at buhay sa isang sumpa. Kaya't nabuo ang mga nilalang na walang kaluluwa. Pinaniniwalaang pinatay siya ni Hilario gamit ang tagabulag na itak at ibinaon ang katawan niya sa isang sagradong hukay. Ngunit ngayon, may nagtatangkang gisingin siya. At ang susi ay siya, si Lucas. Biglang yumanig ang lupa. Nagdilim ang paligid kahit hindi pa hapon. Ang puno ay umungol ng matinis at sa harap niya ay biglang sumulpot ang 3 anino na walang mukha. Ngunit may mga mata na puro dilaw. Ang mga aninong ito ay mga tagapagtanggol ng hukay. Lumaban si Mang Lucas gamit ang kanyang baston. Nagsindi siya ng kandilang pula. Nagbasag ng pulbos ng alikabok ng bulalakaw, isang rare na sangkap na ginagamit lamang sa lubhang mapanganib na salinlahi ng dilim. Sa ngalan ng liwanag nilalabanan kita, sigaw niya. Umikot ang hangin, kumislap ang mga anino at isa-isang natupok ng apoy. Ngunit bago mawala ang huli, nagsalita ito. Mapipigilan mo kami ngayon, pero darating ang gabi ng dugo. At sa gabing iyon, ikaw ang magiging susi ng kanyang pagkabuhay. Pagbalik niya sa bahay ni Ramil, sinalubong siya ng batang umiiyak. Wala na po yung batang babae. Nawala po siya habang tulog kami at may iniwang sulat. Binasa niya ang sulat. Salamat sa pagdating mo, Albularyo. Sa wakas, kompleto na kami. Lahat ng kailangang dugo ay narito na. Hinihintay ka na lang niya. Napatingin si Mang Lucas sa langit. Ang araw ay unti-unting dumidilim kahit wala pang dapit hapon. Ang gabi ng dugo ay nalalapit na. Nang gabing iyon, nagsimula ang kakaibang pag-ikot ng panahon sa baryo. Ang hangin ay mabigat, amoy asupre at dugo. Ang mga dahon ng puno sa paligid ay unti-unting nalalanta kahit walang ulan. Ang mga gaserang ilaw sa mga bahay ay kusa na lamang namamatay, isa-isa, parang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Nagkulong si Mang Lucas at si Ramil sa isang silid sa ilalim ng bahay. Pinapalibutan ito ng asin, mga dahon ng rimas, at dasal na nakasulat sa baybayin na isinulat niya sa mga piraso ng tela. Sa gitna ng silid ay ang sagradong bilog ng proteksyon, isang orasyong ipinasa mula sa kanyang lolo, ginagamit lang sa panahon ng matinding panganib. Ngunit alam ni Mang Lucas, hindi lang ito panahon ng panganib, ito ay panahon ng katapusan. Sa gitna ng baryo, nagtitipo ng mga tao. Sa ilaw ng buwan, kitang-kita na ang kanilang tunay na anyo. Mga aswang, mga nilalang na dati patay, ngunit muling binuhay ng sumpa, at mga aninong may hugis ng tao pero wala nang laman ang loob. Ang ilan ay may pakpak, ang iba'y may mahahabang dila na parang ahas, habang ang iba naman ay lumulutang sa ere at walang mukha. Sa gitna nila may altar, at sa altar ay isang katawang babae, nakabalot sa itim na tela na may lumang ginto't pilak sa gilid, parang reyna ng mga patay. Ito ang labi ni Babay Lang Uranda, ang babaeng minsang pinuno ng mga sumamba sa kadiliman. At sa tuktok ng altar, hawak ng isang matandang aswang ang gintong mangkok kung saan naroroon ang ilang patak ng dugo ng batang babae ng mga dating albularyo, at ngayon hinihintay na lang ang dugo ni Lucas. Samantala, sa silid nila ni Ramil, nakaramdam si Mang Lucas ng matinding hilo. Ang kanyang balat ay biglang nangati. May lumalabas na itim na marka sa kanyang braso, isang hugis ng araw na binabaliktad ng isang anino. Napasigaw siya. Ano to? Hinawakan siya ni Ramil. Sila na po. Binabasa na nila ang dugo nyo. Alam nilang kayo ang huling piraso. Biglang yumanig ang bahay. May mga kamay na sumuot sa ilalim ng sahig. Isa, dalawa, marami. Parang mga ugat ng isang dambuhalang punong pilit lumalago sa kahoy.
Sumisigaw ang mga nilalang sa labas. Pinilit nilang basagin ang proteksyon ni Mang Lucas. Lumuhod siya sa gitna ng bilog. Inilabas niya ang kanyang pinakahuling agimat, isang itim na bato na binasbasan ng isang babaylan sa Mindoro, na kayang sirain ang mga koneksyon ng espiritu at lupa. Kung ito na ang gabi ng dugo, bulong niya, gagawin ko ang lahat upang ito rin ang maging gabi ng kanilang wakas. Sa gitna ng ritual, itinaas ng matandang aswang ang mangkok at sinimulan ang orasyon. Sa dugo ng anak ni Hilario, sa lakas ng pusong pinatigas ng liwanag, muling bumangon ang aming reyna, si Urana, tagapagdala ng dilim. Nagliyab ang altar, kumislot ang katawan ni Urana, dahan-dahang bumukas ang kanyang mata, itim, walang puti. Isang nakakakilabot na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Kailanman ay hindi ninyo ako nawala. Dahil sa bawat gabi ng takot, ako ang iniisip ninyo. Ako ang dilim. Ako ang panaginip ng mga nilalang ng liwanag. At ngayon, ako ang inyong ina. Ngunit bago pa maituloy ang huling bahagi ng seremonya, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa bahay ni Ramil. Si Mang Lucas, habang patuloy sa kanyang dasal, ay inalay ang kanyang sariling dugo sa loob ng proteksyon. Ngunit hindi ito para sa kadiliman, bagkus upang i-activate ang sinaunang selyo ng kanyang lahi. Nang bumasag ang selyo, lumabas ang isang liwanag, pumunit sa madilim na ulap sa langit. Mula rito, bumaba ang anyo ng isang matandang lalaki, espiritu ng kanyang lolo, si Hilario. Dala ang isang espiritual na itak na gawa sa liwanag. Lumutang ito sa harap ni Lucas. Ang oras ay dumating, apo. Hawakan mo ito at wakasan ng sumpa. Kahit nang hihina, hinawakan ni Mang Lucas ang itak. Sa kanyang mata ay namuo ang luha. Ang bawat sigaw ng mga nilalang sa labas ay parang papuri sa kanyang pananampalataya. Nagkita ang reyna ng dilim at ang albularyo ng liwanag. Sa gitna ng altar, lumitaw si Lucas, hawak ang itak. Napalingon si Urana. Anak ng liwanag, dumating ka rin. Hindi ako dumating para sumali, dumating ako para wakasan ka. At ang labanan ng dalawang lahi ay nagsimula. Sa gitna ng altar, habang naglalagablab ang apoy mula sa sagradong bangkay ni Babaylang Urana, tumayo si Mang Lucas na tila isang aninong bumangon mula sa kasaysayan. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang itak ng liwanag, isang armas na hindi basta metal, kundi isang nilikhang espiritual ng kanyang lahi, mula sa panalangin, dugo at sakripisyo. Ang mga nilalang ng dilim ay umatras sa gilid, tila takot sa kanyang presensya. Kahit pa sila'y walang puso o kaluluwa, ramdam nila ang kapangyarihang nagmumula sa lahi ni Lucas. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay nanginginig at ang hangin ay humahati sa gitna. Ang mga mata ng aswang ay pumupungay, ang mga multo ay lumalabo, at ang apoy ng altar ay tila nag-aalangan kung ipagpapatuloy pa ang ritual. Si Urana, nakatayo sa tuktok ng altar, ay ngayoy may anyong kabigha-bighani ngunit nakakatakot. Ang kanyang katawan ay mahaba at payat, balot ng itim na tela't alahas ng kadiliman. Ang kanyang buhok ay tila usok ng uling, at ang kanyang mga mata, itim na walang kahit anong refleksyon ng liwanag. Tila isang hukay ng walang katapusang pagkamuhi. Isang batang albularyo ang kaharap ko ngayon? Ang huling Hilario, wala ka sa kalahati ng lakas ng iyong lolo. Hindi ko kailangang pantayan ang lakas niya, sagot ni Mang Lucas. Ang kailangan ko lang ay tapusin ang hindi niya natapos. At walang pasabi, sumugod si Mang Lucas. Bumagsak ang itak niya sa lupa. Ang liwanag na dulot nito ay sumambulat ng malakidlat na puwersa, dahilan upang umatras ang mga nilalang sa paligid. Tinangka ni Urana na hadlangan siya gamit ang kanyang mga anino, mga multo ng mga albularyong pinatay niya noon.
Ngunit bawat suntok ni Lucas ay nagdudulot ng sigaw ng mga espiritu. Para silang pinalalaya ng bawat tama ng kanyang sandata. Bumuga ng itim na apoy si Urana. Mabilis na iniikot ni Lucas ang itak at bumuo ng kalasag mula sa dasal. Ang apoy ay tumama, pero hindi siya natupok. Sa halip, nagmarka sa kanyang balat ang mga lumang baybayin. Tila ang kanyang katawan mismo ay naging bahagi na ng sagradong panangga. Lumutang sa hangin si Urana, tila wala ng bigat ang katawan. Nagsalita siya ng matandang orasyon, isang panawagan sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa, mula sa paligid ng altar ay nagsilabasan ang mga patay na lubog sa putik. Hindi ito basta multo, mga bangkay na binihisan ng panibagong kaluluwa, mga tagapagsilbi ng kadiliman. Sinugod nila si Lucas. Ngunit bago pa man sila makalapit, nagliwanag ang paligid. Sa itaas ng altar, lumitaw ang kaluluwa ng kanyang lolo, si Hilario. Tumayo ito sa ulap ng liwanag, hawak ang aklat ng pagsupil sa kadiliman. Sa kanyang tinig, nag-utos siya. Ngayon, Lucas, gamitin mo ang kanyang pangalan. Buksan ang selyo ng apoy. Itinaas ni Mang Lucas ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, lumitaw ang selyo, isang ukit sa balat na mistulang sinusulat ng liwanag mismo. Sa ngalan ng mga sinaunang babaylan ng liwanag, tinatawag ko ang tunay mong pangalan, Urana, hilakta ni ligtas, tinaksil ang liwanag. Binibinyagan kitang muli sa apoy ng paghuhukom. Mula sa langit, bumagsak ang kidlat ng liwanag at tinamaan ang altar. Napasigaw si Urana. Ang kanyang katawan ay kumislot, ang mga anino sa paligid niya ay sumabog. Ang mga aswang sa paligid ay nangisay, nagsimulang matunaw sa kanilang balat. Ang mga espiritu ng mga dating albularyo ay humiyaw, ngunit hindi sa sakit, kundi sa kalayaan. Habang nanghihina na si Urana, lumapit si Lucas at itinaga ang itak ng liwanag sa puso ng reyna ng dilim. Sabay ng pagtaga ay ang sabay-sabay na sigaw ng mga espiritu ng liwanag at ang huling dasal ng kanyang lolo. Ang dilim ay laging babalik, ngunit kailanman ay hindi ito magiging hari. Hanggat may albularyong handang mag-alay ng dugo para sa liwanag, mananatili kaming nagbabantay. Bumagsak si Urana. Ang altar ay sumabog sa liwanag. Ang mga nilalang sa paligid ay nawala sa isang iglap, tila hindi na kinayang manatili ng mundong ito. Si Mang Lucas ay napaluhod, hingal, sugatan, ngunit buhay. Pumutok ang araw sa silangan, ang unang sikat ng araw sa baryong iyon sa loob ng maraming taon. Ang mga bahay ay unti-unting bumalik sa normal. Ang mga ilaw ay muling sumindi. Ang puno sa gitna ng baryo, ang punong walang anino, ay unti-unting namulaklak. Si Ramil, na nakasilong sa likod ng isang bahay, ay lumapit sa kanya, umiiyak. Tapos na po ba? Tumango si Mang Lucas, bagaman nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa ngayon, oo. Pero sa malayo, sa lilim ng isang burol, may isang nilalang na natirang buhay. Isang babae, hindi aswang, ngunit may mata na pula, tagasunod ni Urana. At bago ito tuluyang nawala sa lilim ng gubat, binigkas nito ang isang babala. May 7 marka ng kadiliman, at ito pa lang ang una. Kinabukasan, matapos ang labanan at pagbagsak ng reyna ng dilim, pinilit ni Mang Lucas na maglakad palayo sa baryo. Kasama si Ramil, nilisan nila ang lugar habang ang liwanag ng araw ay unti-unting bumabalik sa paligid. Ngunit kahit pa mistulang nanumbalik na ang normal na anyo ng mga puno, bahay at daan, may kung anong pakiramdam na hindi pa tapos ang lahat. Ang katahimikan ay hindi mapagkakatiwalaan. Pagdaan nila sa tulay na unang tinahak ni Mang Lucas papasok ng baryo, napansin niyang may kakaiba. Ang mga ukit sa kahoy ng tulay ay bago,
mas matalim at mas detalyado, tila may panibagong dasal o sumpa na isinulat gamit ang dugo. Lumapit si Ramil. Parang may nakatingin pa rin po sa atin, Mang Lucas. Hindi ka nagkakamali, sagot niya. Pagdating nila sa bayan, sinalubong sila ng katahimikan. Wala ni isang tao sa palengke. Sarado ang simbahan. Ang mga tindahan ay abandonado. Napansin ni Mang Lucas ang mga pintuan na may markang pula na hugis bituin na baliktad. Alam niya agad kung ano ito. Marka ng pagpasok ng panibagong tagasunod. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ng kapitan ng barangay. Ngunit pagdating niya roon, wala nang buhay. Nakasabit sa kisame ang bangkay ng kapitan at sa tabi nito'y isang sulat. Ang unang marka ay tinupok ng liwanag. Ang ikalawa ay bubuksan sa bayan ng San Roque. Hindi mo kami mapipigilan, Lucas. Hindi mo kayang bantayan ang buong mundo. Natigilan siya. Hindi lang pala ang baryo ng mga aswang ang may bahid ng kasamaan. Kumalat na ito. Ang mga tagasunod ni Urana ay nakapwesto na sa iba't ibang panig ng bansa. Maaaring sa mga liblib na barangay, sa mga lungsod, o sa mga lugar na may kasaysayan ng dugo. Habang nagkukulong sila ni Ramil sa isang abandonadong bahay, pinag-aralan ni Mang Lucas ang mga markang nakita niya. May 7 uri, 7 lugar, 7 marka ng kadiliman. Ang una, ang baryo ng mga aswang. Nasira niya. Ngunit ang ikalawa, San Roque. Huli na siya. Habang nakatitig siya sa apoy, muling lumitaw ang anyo ng kanyang lolo, si Hilario. Hindi na ito malakas na espiritu, ngunit anino na lang sa gilid ng kanyang paningin. Nagbabala ito. Lucas, ang kadiliman ay hindi na lang mga nilalang na umiinom ng dugo. Isa na silang ideolohiya, isa na silang simbahan, isa na silang kulto, at ikaw lang ang natitirang may sagradong dugo. Pero paano ko sila pipigilan? Tanong niya. Hanapin mo ang 7. Bawat marka ay may tagapangalaga. Bawat tagapangalaga ay may kahinaan. At bawat kahinaan ay nasa loob ng kasaysayan mo mismo. Sa panaginip ni Lucas, dinala siya ng liwanag sa isang kuweba. Sa loob nito ay may templo sa ilalim ng lupa at sa gitna ay isang itim na ilog. Sa tabi ng ilog, may isang babae na nakaputi, ngunit ang anino niya ay may sungay. Kami ang susunod, albularyo, at ang tubig na ito ay may lahi ng inyong ina. Pagkagising niya, nanlilimahid ang katawan niya sa pawis, ngunit ang mga salitang iyon ay nagmarka sa isip niya. Ang lahi ng aking ina, kasali rin? Bigla niyang naalala, hindi lang ang kanyang lolo ang may lahing albularyo. Ang kanyang ina ay mula sa tribo ng mga babaylan ng Aklan, mga tagapangalaga ng tubig at ilog. At kung may templo sa ilalim ng lupa kung saan may markang kadiliman, posible ngang ang kanyang susunod na laban ay laban din sa sarili niyang pinagmulan. Kinaumagahan, naghanda si Mang Lucas. Isinabit niya muli ang kanyang agimat. Isinuksok ang itak ng liwanag sa kanyang baywang at bitbit si Ramil na ayaw na ring iwan ang kanyang tagapagligtas. Hindi pa tapos ang laban. Ang gabi ng dugo ay simula lang ng panahon ng 7 marka. At isa-isa, haharapin ni Lucas ang bawat anino ng kasaysayan. Gamit ang isang lumang mapa na nakuha niya sa kwaderno ng kanyang ina, nilakbay ni Mang Lucas ang landas patungo sa isang bahagi ng Aklan na tinatawag na lubluban sa itim na tubig. Ayon sa mga alamat ng mga babaylan, ito raw ay banal na lugar. Pero isinumpa ng may isang babaylan na nagtaksil sa kanyang sinumpaang tungkulin at nakipagkasundo sa nilalang ng kailaliman. Kasama si Ramil, tinahak nila ang masukal na gubat. Sa gitna ng mga punong tila matagal nang walang nakakatapak, natagpuan nila ang isang lumang balon na walang tubig. Ngunit nang sinilip ni Lucas, hindi ito basta hukay. Ito ay isang daan pababa sa isang kuweba
kung saan naroon ang templo na hinahanap nila. Bumaba silang dalawa, may dalang ilawan, kandila, at ang itak ng liwanag. Habang bumababa sila sa hagdanang bato, unti-unting nawala ang mga tunog ng mundo. Walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin, at tila ang bawat hakbang nila ay palalim ng palalim sa isang mundong hindi para sa mga tao. Nang marating nila ang pinakailalim, bumungad sa kanila ang isang dambuhalang kuweba na puno ng mga ukit sa dingding, mga sinaunang simbolo ng mga babaylan, at ilang nakakakilabot na larawan ng pagsasakripisyo ng bata sa ilalim ng tubig. Sa gitna ng kuweba ay naroon ang isang itim na lawa, at sa gitna nito isang maliit na altar na yari sa pulang bato. Sa ibabaw ng altar may nakaupo, isang babae. Maputi ang kasuotan, mahaba ang buhok, ngunit walang muka. Biglang nagsalita ang babae, bagaman wala siyang bibig. Lucas, apo ng mga tagaputol ng kadena, anak ng 2 dugo, albularyo't babaylan, sa wakas, dumating ka. Naramdaman ni Lucas ang panlalamig ng paligid. Ang tubig sa lawa ay biglang gumalaw kahit walang hangin. Hindi ako dumating para lumuhod sa iyo, sagot niya. Dumating ako para putulin ang kadena ng 2 marka. Ang nilalang sa tubig ay tumayo. Sa isang kisap mata, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang kasuotan ay naging itim. Ang kanyang buhok ay humaba at bumalot sa katawan niya. At mula sa kanyang likuran ay lumabas ang mga galamay na gawa sa tubig. Ako si Ayang, ang babaylang nalunod sa sarili niyang kapangyarihan. Isa ako sa 7 tagapangalaga ng marka. At ikaw, Lucas? Ikaw ang huling sagka. Tumalon si Mang Lucas sa gilid ng lawa, inilabas ang itak ng liwanag. Hindi siya pwedeng lumapit ng basta. Ang tubig ay buhay, at sino mang lumusob ng walang proteksyon ay lulunurin ng nilalang. Inilabas niya ang anting-anting ng hangin, nilagyan ng durog na dahon ng talong itim. Isang halaman na sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng tubig. Sa ngalan ng liwanag, sa kapangyarihan ng ninuno, sa dugong dalisay, buwagin ang sumpa ng ilog. Isang puting liwanag ang lumabas mula sa kanyang anting-anting, tumama sa paligid ng lawa. Napasigaw si Ayang. Ang tubig ay nagsimulang kumulo, ang mga galamay ay naglaho. Lucas! Sigaw ni Ramil mula sa likod. May tumataas sa ilalim. Sa gitna ng lawa ay lumitaw ang ulo ng isang dambuhalang ahas, gawa sa tubig at itim na ugat, ang tunay na anyo ni Ayang. Nilamon nito ang altar, sinubukang kagatin si Lucas, ngunit sinalubong niya ito ng itak at tinaga sa ulo. Isang pagsabog ng tubig at enerhiya ang sumambulat. Sugatan si Lucas, ngunit lumuhod siya sa gitna ng lawa habang bitbit pa rin ang kanyang itak. Kinanta niya ang panalangin ng pagsara ng marka, isang dasal na hindi na ginagamit sa loob ng daan-daang taon, ngunit ipinasa ng kanyang ina sa pamamagitan ng lihim na sulat. Sa tubig ng ina, sa dugo ng anak, sa ilaw ng buwan at araw ng bukas, sa anino ng pagsilang at pagkamatay, pinuputol ko ang kadena ng dilim. Biglang lumitaw ang anyo ng kanyang ina, isang espiritu ng liwanag. Yumakap ito kay Ayang. Tama na, kapatid. Lumuhod si Ayang. Unti-unti siyang naging tubig. Ang kanyang galit ay kumalat, naging ulan, at sa isang iglap ay naglaho ang buong nilalang. Pagbalik sa ibabaw ng lupa, bumuhos ang ulan. Ngunit hindi ito ulan ng kadiliman. Ito'y ulan ng paglilinis. Ang buong lupaing tinahak nila ay unti-unting naging berde. Ang mga bato ay naging buhay. Ang mga punong tuyo ay namulaklak. Tumango si Lucas. Ito na ang 2 marka. Nasara na. Ngunit habang tinitingnan niya ang abot tanaw, alam niyang may 5 marka pang naghihintay. Mas malalakas,
mas masalimuot. At isa roon ay nasa puso mismo ng kabihasnan, sa lungsod. Wakas.